hindi pa umi-air. So, I guess kailangan talagang abangan. Pero mahabang mahaba kasi siyang um, series of events. Kaya na literal madugo, may fight, may drama. So, I think it would have to be yung ending. Abangan. Sige, sige. Well, maraming pumupuri dun sa yung naging performance mo sa show. Ano yung masasabi mo na parang kumbaga hindi ka lang pambida, pwede ka rin, effective ka rin pala as kontrabida? I'm so happy. Kasi sa totoo lang, nung una, sobrang worried ako na hindi ko siya magagawa ng maayos. Kasi parang talagang pinagsabihan pa ako na kailangan talagang maibigay ko yung hinahanap sa isang kontrabida para mag-work din talaga yung narrative ng story. So parang feel ko na principal sa office ako na kailangan yung itsura mo talaga, ganyan. So the first few taping days talagang hindi ko alam yung ginagawa ko. Na parang tinatry ko, pero I guess hindi nagre-rehistro sa screen yung feeling ko, yung anger na hinahanap nila. So, nagpapasalamat ako kasi dininer pa ako nila Miss Kylie and our writers na tinulungan talaga ako. Pinaliwanag nila kung paano ba yung pagganap kay Iris. So, yun, parang na-appreciate ko talaga na parang hinolding hands nila ako para magawa ko ng maayos yung pagiging kontrabida. But I was so scared talaga nung una. So, thankfully sa tulong nilang lahat and nila Ate Jody and everyone, every time nakakita ko ng magandang comment sa pagganap sa role ni Iris, sobrang I owe it to them din and to Dreamscape talaga. Pero wala pa naman na-receive na parang hateful comments. I love the hateful comments kasi feeling ko bashing ba? Wala naman. Ang ibig ko sabihin sa I love the hateful comments is gusto ko pag galit sila kay Iris kasi feeling ko successful yung ginawa ko sa eksena or sa kwento. Tawag dito, you were at your baddest dito sa no? Tawag dito, sobrang mo bang na-enjoy? To the point na parang gagawa ka ba? Ulitin mo ba? Ayoko na po. Ayaw mo na, bakit? Bakit? Ayoko na po magkontrabida. Sobrang hirap. Talaga? Opo. Physically, emotionally? Everything. Kasi ang napansin ko kapag kontrabida or sa role ni Iris, na ngayon ko lang din naman na-experience, yung galit, hindi mo siya pwedeng i-release na iyak. Pag bida ka kasi, or ikaw yung protagonist, madalas, kahit galit ka, pwede kang umiiyak habang galit ka. Ang order po kasi dito kay Iris is na wala talagang remorse, walang vulnerability. You have to be mean. Only kapag mag-isa lang siya. Doon lang siya umiiyak or nagpapakita ng, pero sa harap ng ibang tao talagang, kunyari, tapang-tapangan. So lahat po ng galit, parang feeling ko naipon sa ulo ko. So pagkatapos po ng taping, talagang masakit ulo ko. As in, iba yung demands ng kontrabida. So, ayoko na po. Ayaw mo. Naman siya nagadalas na ba? Is that with finality? I mean, nothing is ever final. I'll never say never. Maybe, of course, if it's a good role, I don't care if it's bida or kontrabida. So, pero not for now. Maybe Not in the near future. Not in the near. Pahinga muna. Pahinga muna. Yes. Tawag dito, yung character mo, sabi mo kanina, walang remorse, di ba? Opo. Is that until the end? Or we have to wait kung... I guess you have to wait. Sa final. Yes, yes, opo. Siyempre, hindi mo rin sasabihin kung mabubuhay siya or mamamatay siya, di ba? Pero, kailangan abangan talaga kasi bukas ang posibilidad para sa lahat. Anong difference sa character mo dito sa panghuli? Kasi usually, binabaril, tawag dito yung pinapatay o talagang yung pagkamuhi ng di ba? Parang pero dito ba sa character mo sa pagtatapos, anong masasabi mo? Sa tingin ko, maganda po talaga sa kwento is na pwede kang magkaroon ng simpatya para sa parehong babae. Para kay Lavender at kay Iris. Pero sa tingin ko, magugulat talaga sila sa kung
paano. merong mamamatay, kung paano mamamatay, kung sinong magkakatuluyan. Kasi ako nagulat din talaga ako nung nabasa ko yung script. May surprise twist. Yes, Oo. yes. So, sana po talaga abangan nyo. Baka makatuloy mo si Julina. Charot! Why not? Kasi, di ba si Julina, ang ano niya eh. Why not? Oo, di ba parang tawag dito, meron bang mabuting nadudulot yung bad characters? Yes, I think so. Para po sa publiko. For the public, for you, or for whoever. Yes, definitely. Sa tingin ko mahalaga din talaga makakita ng mga masasamang characters or gray characters. Kasi para siyang warning na kung anong pwede mong masapit kapag ito yung pinili mong landas. So, at the same time, masaya din siyang panoorin kasi parang feeling ko si Iris, na-fulfill niya yung mga naiisip ng normal na tao na what if kaya ito yung gawin ko or yung sa galit ko sa ganitong paraan ko ilabas, pero syempre hindi mo naman talaga gagawin. So through Iris, si Iris yung talagang nilalabas lahat ng galit niya talaga, mga masasama niyang balak. So, are you saying we have to see the bad to appreciate the good? I think so. Yes, yes. Tsaka as a cautionary tale na rin na choosing the bad can never lead you to a good life. Pero may positive. May positive na nililid to yung bad. May positive na nililid to Nililid yung to bad. yung bad. Wala eh. Sa Wala? Sa totoong buhay, choosing the bad, wala. Bad lang din talaga. Talagang bad lang kahinat kahinat niya. Oo. Pero sa tingin ko, You reap what you sow, parang ganon. Yes, yes, totoo. I really believe in that and in karma and kung ano yung ilabas mo sa mundo, yun din ang babalik sa'yo. Parang you're giving us a glimpse of what the ending would be. Kasi sabi mo, di ba, sinakay mo yung you reap what you sow na ano. Parang- So, parang ganon. Parang. So, more or less, doon naglalaro yung ending. Parang. Was it bitin to you? Kasi parang, yung tawag dito, ilang months lang? From September, 4 months, di ba? Yes. Parang 4 months. Your last was ano? Dirty Linen. 4 months, di ba? O 6 months? Parang much longer yata yun, ano? Kung nabibilang, magkaiba siya kasi this one is, since Netflix, it's really 100 episodes. Hindi pwedeng more, hindi pwedeng less. Yun Pass your talaga paper yung- na kayo pagkatapos na yung 100 Yun talaga episode. yung sukat niya. So, para sa akin, hindi siya bitin kasi nai-timing ng maayos lahat. And parang sobrang todo na rin yung kwento eh. So, maganda din talaga to end while it's on a high. Is your career programmed? No. Hindi. Na this month may gagawin kang ganito, this month na iiba, this middle of the year, itong gagawin mo, walang ganon. Walang chart yung career mo? Wala. Wala? You're not saying that it's not naman suntok sa buwan. No. Pero hindi lang may pattern na sinusundan. Yeah, wala. And I think it's worked for me. Na parang ang pinagbabasehan ko talaga is kung gusto ko po yung kwento. Yun lang. Tsaka gusto ko na iba-ibang role po yung nagagawa ko. Ayoko na sanang umulit ng, kung nagawa ko na dati, ayoko nang umulit. Ano yung mas mabigat? The kwento or the co-stars? Yung makakasama mo, kwento? Or the director? Actually, siguro lahat po sila Pero according to pare-pareho ng importance, halaga. Pero kung may isa pong babagsak, parang ma-affect din yung buong project. Kaya sobrang swerte ko dito po sa Lavender Fields kasi maganda yung kwento, kakaiba yung cast, role, tapos ang ganda pa ng cast. Tsaka director, ang gagaling. Opo. So that being said, may pressure ba sa'yo for your next project since yung mga past projects mo puro successful, high rating? I really try not to think about the pressure nung ratings eh. Parang ang pressure ko lang sa sarili ko eh na magampanan ko ng maayos yung role. Kasi yun lang naman yung makokontrol ko eh. Basta gawin ko yung best ko sa character, sa taping, sa yun lang.
Okay, so kaharap mo ngayon, kunwari, kaharap niyo po ngayon si Iris, last message for her. Alam nyo, after namin matapos ng last day ng taping, sama ng loob ko. Naku, spoiler na naman ako. Pero talagang, yung sympathy ako kasi na kay Iris. Siguro after like months of playing her, di ba? Talagang parang feeling ko, naintindihan ko talaga lahat ng ginagawa niya. And gusto lang din naman niya talaga ng pamilya. Gusto lang naman niya ng asawa na magmamahal sa kanya. So, message ko kay Iris ay actually sana maging kontento na siya at malaman niya na deserve niya ang tunay na pagmamahal.